Nagumpisa na ang malawakang panggigipit ng kampo ni Inoue dito sa ating kababayang si Tapales. Dahil isang linggo pa lamang ang nakakalipas nang nakarating ng Amerika itong si Tapales upang mag-training sana at paghandaan ang pinakamabigat nitong laban kontra Inoue. Ay kukunan na ito agad ng VADA ng mga kaliwat kanang blood samples. Alinsunod na rin sa 24/7 random drug testing na ipinapatupad ng American Boxing Organization. Dihadong-dihado po dito ang ating kababayang si Tapales dahil 3 times a week po itong kukunan ng blood samples sa loob ng 3 buwan o hanggang sa mismong araw ng laban nito kontra Inoue. Habang ang Hapon naman ay malaya pa rin nakakapagpakarga ng mga dinideklara nilang pain reliever. Sadyang maluwag po talaga ang batas ng bansang Japan patungkol sa mga injectable substance. Kumbaga ay pinapayagan po ang mga injectables kung ito ay idedeklara ng boxer bilang isang pain reliever. Maaari na natin ipagpalagay na habang binabawasan ng dugo itong si Tapales sa Amerika, ay abala naman itong si Inoue sa pagpapakarga sa tinatawag nilang pain reliever. Kung ating maalala ay alangan po ang VADA na puntahan sa Japan itong si Inoue para kunan ng blood samples. Dahil noong huling nagtangka ang VADA na kunan ng dugo itong si Inoue ay nagreklamo agad ang nasabing Hapon sabay declare ng injury at pinapospon nga po nito agad Bob Arum ang laban nito noon kay Fulton. Kaya sa halip na Mayo ay narisked sa Hulyo ang naging laban nito noon kay Fulton. Kaya atin ang asahan ay itong ating pobreng Pinoy na si Tapales ang siyang pagdidiskitahan at kukunan ng mga kaliwat kanang blood samples ng VADA.